binara na po ng Chief Presidential Legal Counsel ito pong mga kasong isinampa po ng National Bureau of Investigation laban po kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay may kaugnayan doon ho sa kanya hong banta laban po sa Pangulo, sa asawa po ng Pangulo at maging sa Speaker of the House. Eto, magandang balita po ito para sa mga supporters po ni VP Sara, mga kabida. Sa headline po ng GMA News Online, okay, ito ang maganda. Enrile, no charge may be filed versus Sara at this time for conditional threat. Kung maalala natin, meron pong binitawang salita po itong si VP Sara po, mga kabida, patungkol doon ho sa sinasabi ho nilang threat, okay, laban po sa Pangulo at maging sa First Lady at House of Representatives Speaker, kung saan po ang perception po nila doon is threat, okay, isa hong pagbabanta laban po sa first couple at sa House Speaker, kung tutuusin po natin, mga kabida, hindi ganun yung pagkasabi. Actually, twisted yon, Twisted yung mga lumabas na balita. Hindi nila sinali yung if, yung word na if, kung saan po ay conditional, Ang ibig sabihin po ng conditional po, mga kabida, sakali hong may mangyari, Ganun. Ganun yun. Does it constitute a crime? Kaya nga, ang sabi po ni Enrile, walang krimen. Okay? Eto, babasahin ko yung balita po ng GMA News Online. No criminal charge may be filed against Vice President Sara Duterte over her remark that she had ordered someone to kill President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, and Speaker Martin Romualdez. If anything happened to her, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile said. Ayan. So, malinaw yun. Walang kaso ang maaring may file po, mga kabida, sa ngayon. Dahil conditional nga Conditional nga yung sinabi po ni VP Sara. Kung sakali na may mangyari po sa kanya, yun yung pagkabanggit. Exact word po ng Vice Presidente. Ito yung matindi po, mga kabida. Baka samantalahin po ito ng mga loko-lokong mga tao, na meron pong agenda laban po sa administrasyon at laban po sa Vice Presidente. Ang sabi po ni Enrile, although no criminal charge could be made at this time against Sara for her aforesaid statement because it is conditional, care must be taken by both sides to prevent evil third parties from taking advantage of it for these personal benefits, whether these are, ayan, baka ho may mga lukulukong third party dyan, na pwede hong i-capitalize po itong away po ng pinakamataas po na opisyal ng Pilipinas, itong presidente at vice presidente, at ibintang po ito kahit kaninong party, either sa kampo po ni VP Sara, kung may mangyari po sa presidente at sa kanyang asawa, o di kaya kung may mangyari po kay Sara, pwede ho ibintang doon ho, mga kabida, sa administrasyon. Yun po yung punto po ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Baka may mga loko-lokong mga grupo dyan na nagbabalak at i-capitalize nila po itong sitwasyon na ito. Alam naman po natin, mga kabida, ever since, na wala talagang kaso yun. Ano bang sabi ni Attorney Sal Panelo? Walang kaso yun. Bakit na-file yung kaso, yung complaints? Kung maalala natin, mga kabida, yung NBI po, this week lang po,
nag-recommend po ng filing of the case laban po kay Vice President Sara Duterte sa Department of Justice. Although under review pa po, ito pong complaints na inirekomenda po ng NBI base doon sa kanilang investigasyon, hindi ibig sabihin po na ipa-file na po ng DOJ ito. Okay? Under review pa po kung may sapat bang basihan ito kung rekomendasyon po ng NBI. Kasi sa ngayon, ang pagkakaalam ko po mga kabida, yung prosecution, okay, of course, ang Department of Justice, ang kanila pong habol po ngayon mga kabida is yung meron pong certainty of conviction sa bawat kasong iniimbestigahan po nila. Kailangan po na meron pong certainty of conviction. Otherwise, masasayang lang po yung kanilang effort. Walang papuntahan yung mga kasong isasampa po ng prosecution. So, kailangan po nila na meron pong matibay na ebidensya, prima facie evidence. Kaya, kung mapapansin po ninyo, doon sa mga dismissed complaints ng prosecution o dyan sa level po ng City Prosecutor's Office, may nakalagay talaga doon na there is no certainty of conviction. Doon sa kanilang dispositive portion. Diba? Kasi ang aim po, objective po ng prosecution, kung meron man silang ifa-file po na kaso dyan sa korte, kailangan po ng merong certainty of conviction. Meaning, walang agam-agam doon sa kaso. Ang maaring ending niya is conviction. Otherwise, gaya ng sinabi ko po kanina mga kabida, masasayang lang po yung effort. Okay? Effort ng prosecution at maging ang complainant na wala naman palang kaso tapos ipa-file sa korte at additional additional trabaho at saka burden po ng korte yan na magtatackle po sila ng case na wala naman po palang certainty of conviction. So yun po. As of now, hindi pa nakikita po ni Presidential Chief Legal Counsel po mga kabida yung possibility po na pwede sampahan ng kaso po itong si Vice President Sara Duterte. Yun lang yung medyo na-miss. Hindi ko alam kung na-miss ba or sinadyang i-miss yung pahayag po ng Vice Presidente. Malinaw naman talaga doon sa kanyang statement na hindi talaga yung threat kung sakali pong may mangyari po sa kanya. Kagaya po yan ng isang senaryo na halimbawa isang bata bibigyan mo siya ng humingi po siya ng candy tapos ayaw po bigyan ng mama o ng kanyang ina tapos sabihin po ng bata, sige, pag ayaw mo akong bigyan iiyak ako hanggang mamaya. O parang ganun ba, May kondisyon. Kaya ang term na ginamit po ni Presidential Legal Counsel Chief Juan Ponce Enrile, conditional. Conditional kasi mangyayari lang yung crime, okay, yung krimen kapag may mangyari po sa Vice Presidente. Malinaw yun yung kanyang sinabi. Sinabi po ni Vice President that time, na pag may mangyari po sa akin, may inutusan na po ako. Okay? Okay, may inutusan na po ako. Malinaw yun. Bakit po ang nangyari? Na-twist yung kanyang sinabi. Ang lumabas po binantaan po ang Pangulo, binantaan ang First Lady at saka yung House Speaker. Hindi man yan banta. Hindi yun banta Kailangan pong mamatay muna ni Sara Duterte bago mangyari yun. Kasi yun yung kanyang kondisyon So, hahayaan ba yon ng Vice Presidente na may mangyari po sa kanya? Hindi. So, may extra caution talaga, extra
care o extra security yung mangyayari po mga kabida. Para hindi ho mangyari o wala ho mangyari po sa Vice Presidente. So, paano mangyari yung krimen na binanggit po ng Vice Presidente kung wala hong mangyayari sa Vice Presidente? Di ba? Tapos sabihin po nila, imminent threat. Hindi man yun imminent threat. Kasi conditional nga eh. Di ba? So, ang ibig sabihin lang po dito, gusto talaga nilang mapahamak ang Vice President. Gusto talaga nilang matanggal yung Vice President. Gusto nilang makasuhan yung Vice President. Yun yung malinaw doon po mga kabida.